Hello ka-OFW, today pag-uusapan naman natin yung mga lugar dito sa bansang Israel kung saan nagtatrabaho yung mga caregivers. Dito kasi sa Israel may mga tinatawag na mga lugar like kibbutz, moshav, betabot, and city. Dito muna tayo sa kibbutz. Siguro familiar na kayo sa salitang kibbutz dahil nga noong October 7 yung kibbutz Be'eri, doon yung matinding pinsala na ginawa ng mga Hamas. Ang kibbutz ay isang maliit na community na kung saan yung mga tao doon ay nag-volunteer na manirahan at magtrabaho bilang farmer. Kasi isa itong malaking agricultural land. Minsan nag-hire din sila ng mga agro-students. May mga Pilipino na mga estudyante din na nagtatrabaho dyan. And mga Thailander na mga farmer. Napakasimple ng lifestyle nila dito. Ang problema lang dito is malayo yung lugar, malayo yung sibilisasyon. Yung pangalawa naman ay yung moshav. Ang moshav ay isang village o town. Malalawak din yung lupain. Isa itong cooperative agricultural communities for individual farming. Dito ang workplace ko ngayon. Ang moshav is amoy baka. Marami kasing mga alagang baka dito. At marami ring mga Thailander na nagtatrabaho dito bilang farmer. Kasi nga malalawak yung mga lupain. So may mga businesses sila. Yung kapitbahay namin dito is may winery. So may ubasan siya sa likod. Yung isa naman is pagawaan ng spices. Ang moshav at kibbutz ay may in common yan. Malayo sa sibilisasyon. Tahimik ang lugar. Kaya yung mga ibang mga caregivers ayaw nila magtrabaho dito sa mga ganitong lugar. Pero dito sa place ko, kung tutuusin, malapit lang ako sa Tel Aviv and Jerusalem. Pero dahil nga walang diretso na pumapasok dito sa lugar namin, so kailangan pa akong hatid sundo ng amo ko sa train station kapag ako ay nagde-day off. Yun. Ito naman pangatlo ay yung betabot. Ito ay ang nursing home sa atin, home for the aged, ika nga. Ang mga matatanda dito ay mayayaman kasi hindi biro yung binabayad nila monthly. Ang lugar na ito ay kumpleto. May function hall, cafeteria, may park, may lobby, yan. At saka hindi lang isang building, mga 3-4 na building sa isang lugar yan. Maraming mga caregivers dyan. Masayang mag-work sa betabot kasi masaya. Maraming gatherings lalo na pag holidays or may mga okasyon. Nag-attend na ako noon dati Purim, yung costume party. Masaya yung sa betabot. Ang pang-apat ay yung city. Yung dating amo ko is nasa city kami. So paglabas mo pa lang ng bahay, makikita mo na yung malaking grocery. Tapos malapit kami sa mga malls. Yan. Ang kagandahan dito sa city is malapit ka sa lahat. Malapit ka sa medical clinic kung saan pag gusto mong magpa-blood test. And then malapit ka sa post office kung saan kukuha ka ng sahod. At higit sa lahat, malapit ka sa Misrad Dapnim. Yun yung kung saan kami kumukuha ng re-entry visa kapag kami ay magbabakasyon. Dito maraming mga caregivers din. Minsan nagkakasalubong kayo sa daan, yan. Nagkakakilala. Kapag may handaan, may birthday, may kainan sa park. Yan. Pag hapon na, may meeting place kayo kung saan. Maganda talaga magtrabaho sa city, lalo na malapit sa lahat. Yun yung betabot and city. Yan yung mga hinahanap ng mga caregivers, lalo na yung mga person na caregivers. Yung mga gustong, alam niyo na. Yun, sana may natutunan kayo about sa Israel, about sa aming mga caregivers, yan. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, paki-like po ito and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.